title natin ngayong umaga is A Journey to Spiritual Breakthrough. So, ang main idea natin ay applying the lesson from the book of Ephesians will help us experience transformation and achieve a significant spiritual breakthrough. So, kung i-apply natin yung kabuuan ng ating napag-aralan ilang buwan na nakalipas, ay makaka-experience tayo talaga ng spiritual breakthrough. Ito mga nakakarang araw ba, na-experience nyo na ba yung breakthrough sa buhay nyo? Amen. Praise the Lord. So, tuloy po natin. May mga points lang po tayong pag-uusapan. The key ideas from the book of Ephesians. Number 1, spiritual blessing. Nandun po yan sa Ephesians chapter 1, verses 5 to 7. Paul expressed gratitude to God for the spiritual blessing bestowed on believers. Ano yung spiritual blessing dito? Sinasabi ni Paul from adoption to sonship. So parang sinasabi ni Paul dito na tayo ay yung breakthrough na spiritual breakthrough dito, tayo ay inangking anak ng Diyos. Hindi dahil sa kung ano pa mang mayroon tayo, this may result in a breakthrough in appreciation and a desire to act in accordance with God's purpose. So kung malalaman natin yung spiritual breakthrough na ito, magkakaroon tayo ng kaalaman o magkakaroon tayo ng kaliwanagan. Ano ba talagang ginagawa ng Diyos sa atin? In application, you experience breakthrough in your knowledge of spiritual blessing you have in Christ as a result of dedicated prayer and meditation on God's Word. Gusto mo talaga magkaroon ng spiritual breakthrough sa buhay mo? Parang malabo dito, no? Diyan ba malinaw sa inyo? Dito lang talaga. Gusto natin magkaroon ng spiritual breakthrough sa buhay mo? Bawat isa sa atin, kailangan ma-experience muna natin yung breakthrough sa prayer and meditation sa Word of God. Ang tanong, sino nakapag-pray sa inyo dito bago pumunta? Yes, Sister Evelyn. Brother Mon. Nanangalahati ba? Ako, pastor, pinag-pray ko yung food. Okay, pwede na rin yun. Sige. Prayer. Sino nakapagbasa ng Bible bago pumunta dito? Ayun. Parang tagilid ang bangka, puro dito tumataas ang kamay. So anong meron dito mga kapatid? Gusto mo talaga ng spiritual blessing, breakthrough, spiritually? Hindi po yan nangyayari na magpe-pray ka kagabi. Lord, yung prayer ko ngayong gabi, sakupin nyo na yung prayer ko bukas ng umaga, saka hanggang hapon, hanggang gabi ulit. Ang spiritual breakthrough, mararanasan mo sa presence ni God. Amen? Madali, parati natin sinasabi yon. Lahat po ng tao, pag binasa natin sa Bible na dinescribe yung kanilang encounter kay God, doon sila naka-experience ng breakthrough. Kung hindi natin may encounter si God sa buhay natin, never natin may experience ang breakthrough. Amen ba? And number 1, sa New Testament, etong nagsulat ng Ephesians, which is Paul. Si Saul pa lang siya noon. Kailan siya nagkaroon ng spiritual breakthrough? Noong time na in-encounter siya ni God going to Damascus. Nagpakita siya sa Diyos. Binulag siya ng Diyos at doon niya sinuko yung buhay niya sa ating Panginoon. Minsan, kailangan dumating yung punto na yun sa buhay natin. Kailangan mawala yung paningin natin sa mundo at ma-focus tayo sa Diyos. And that's the time ma-experience natin yung breakthrough sa buhay natin. Pero hanggang yung mundo masyado mong pinahahalagahan, yung mga kayang ibigay sa iyo ng mundo, masyado ka nakakonsentrate doon, you will never experience breakthrough. Amen ba? Yan pa, humihina yung sagot. At alam ko, nag-iisip kayo, mga kapatid. Isipin nyo ngayon, ano ba yung naghihinder sa iyo madalas sa gawain ng Panginoon? Alam nyo, kahapon, nung isang araw, dumating na ulit yung isa sa paborito kong pasyente. At sabi niya sa akin, Doc, kumusta na? Sabi ko, okay naman, masaya. Sabi niya sa akin,
Kumusta na yung pag-a-apply mo? Nakwento ko sa inyo. Kumusta na yung pag-a-apply mo dun sa isang dental clinic? Sabi ko, cancel na yun. Sabi niya, Doc, bakit? Sabi ko, remember yung sinabi ko sa inyo before? Kinausap ako ng Diyos. Sabi niya, paano? Yung isang pasyente ko ginamit. Sabi ko, di ba sabi ko nakwento ba sa iyo? Sabi niya, hindi. Sabi niya, ang tanong sa akin ng pasyente ko na hindi Christian, sabi ko mag-a-apply ako sa ganito, kaya lang 4 to 5 days in a week ang kukunin sa akin. Ang tanong niya sa akin, Doc, paano yung church? Hindi po yung Christian. Pero tinanong niya sa akin, paano yung church? Daddy, natauhan ako. Para ako inuntog ni Lord doon sa semento. Ka-star-star yung paligid. Mon. Sabi ko, nga no, paano yung church? Pwede ba ako magpaalam doon sa... Ayan, nalaglag na naman yung salamin ko. Pwede ba ako magpaalam doon sa trabaho na, teka lang may prayer meeting kami aalis ako ng maaga? Hindi pwede. At sabi ko doon sa pasyente ko, cancel na. Yung discount mo, pag dinala kita doon, cancel na rin. Kasi hindi na ako mag-work doon. Anong meron, mga kapatid? May mga pagkakataon, binibigyan tayo ng may temptation di ba? Temptation ng pangangailangan mo against dun sa work mo for the Lord. Anong priority mo? Tinimbang ko, Barutong, sabi ko, hindi naman ako pinabayaan ni Lord kahit ganito lang yung ginagawa ko sa paligid ko. Most of the time, nandito sa church, never nagpabaya si Lord. Ang tanong sa akin tuloy ni Lord, ano pa ba kailangan mo? Ano ba ang gusto mo, anak? Meron ka pa bang gustong mangyari? Sabi ko kay Lord, wala na. Masaya ako. Amen? Mukha bang masaya ako, JR? Kasi si JR pa na ganun, masaya ba si Doc? Masaya ako, maniwala ka kasi hindi. Masaya ako doon sa desisyon ko. And sabi nga nung pasyente ko, sabi niya, oo Doc, sabi niya, never kang pinabayaan ni Lord. And again, yung kausap ko mga kapatid, itong Saturday, hindi po siya Christian. Pero nakiki-agree siya dun sa sinasabi ng Word of God. You want a spiritual breakthrough? Pag magbabad tayo sa presensya ni Lord. And number 2, salvation by grace through faith. Ephesians chapter 2, 8-9. Salvation is a gift from God and cannot be acquired by means of human effort. Alam natin yan. Tayong lahat ay narito, hindi dahil sa mahusay tayo, hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa masyado tayong mabait, Sister Evelyn. Tayong lahat ay narito because doon sa grace ni Lord, sa grasya ng Panginoon. Kung walang grasya ang Diyos, wala tayo dito at hindi tayo maliligtas. At kahit anong gawing effort ng tao, never mangyayari na gumawa tayo ng paraan para maligtas tayo. At marami ngayon nangyayari, di ba mga kapatid? Social media, makikita nyo yung mga testimony nila. And even sa dreams sila, kinakausap sila ni Lord. Wala na mag-share sa kanila. Alam nyo, dumating sa buhay ko yun. Nung time na nawala ako sa Panginoon, Brother Bito, nagliliwaliw ako sa mundo, nag-enjoy ako sa kayang i-offer ng mundo sa akin, David. Isang beses, sa aking pagkakatulog, kinausap ako ni Lord, Sister Arlene. Ang feeling ko si Moses ako, kasi may nakita ako dahil na burning bush. Feeling ko, parang enactment nung nangyari kay Moses, kaya lang hindi si Moses ako. At habang lumalapit ako, sabi ni Lord, remove your sandals, remove your shoes. You're standing on holy ground. Nagulat ako, sabi ko, Lord, si Moses ba ako? Nung time na yon, sumunod ako sa Panginoon, lumapit, kinausap niya ako. And that's a time, nung week na yon, mga kapatid, bumalik ako sa church. Kasi nung time na yon, wala na nagpa-follow up sa akin, Brother Boyet. Nagsawa na silang lahat. Kaka-follow up sa akin, yung mga pastor nagsawa na. Bakit? Minsan kasi feeling natin, Daddy, mas marunong pa tayo doon sa nagpa-follow up sa atin. And that's,
Yung feeling ng isang Kristiyano na matagal na, feeling mo, mas marunong ka pa doon sa nagsasabi sa iyo. Maraming ganun. Maraming nawala sa Panginoon. Pag sinesiran mo, hindi ka pinakikinggan. Dahil anong feeling nila? Alam ko na yan. And ayun ang pakiramdam ko. Alam ko na yan. Kaya bandang huli, Sister Juliet, sinukuan na nila ako. Wala na nagpa-follow up. Pero ang good news doon, Brother Bito, si Lord mismo ang nag-follow up sa akin. Amen? And marami sa atin, siguro na-experience nyo yan. Sa inyong panaginip, pina-follow up na kayo ni Lord. Sa inyong panaginip, kinakausap kayo ni Lord, pero nagbibingi-bingihan tayo. Salvation ay grace, grasya ng Panginoon na wala tayong kayang ipagmalaki sa Diyos. And when we realize yung salvation na ito, meron pa ba tayong nilagay na? Next. In terms of breakthrough, this realization can lead to a breakthrough moment of surrender in which people totally rely in Christ's work for their salvation. Yung santa natin kaninang, I offer my life to you, yung kailangan natin. Wala tayong ibang kailangan gawin. Hindi i-offer natin buhay sa Panginoon. Kailangan ma-realize natin, nandito tayo, hindi kahit kung kanino pa man, kundi dahil sa Diyos. Ano application natin? Assume that after some time, as Christian, you feel as though your faith has been declining. Nakakaranas tayo nito. Nandun tayo minsan, dumating tayo sa punto, nandun tayo sa pinakamataas na pwesto o na feeling ng pagiging Kristiyano. Pero nararanasan nyo ba nung dumadating na yung punto na imbis na papataas yung pagiging Kristiyano mo, bumababa ng bumababa? Imbis na i-encourage ka, nadi-discourage kang madalas? Ano ang dahilan, mga kapatid? Problema ba yan? Yung mga pangangailangan ba natin ay nagpapababa sa atin? Tao ba yan? Ano ang problema? You have been going to church and reading the Bible, but you want more meaningful, life-changing encounter with God. Na-experience nyo ba yun? Basa ka ng Bible, attend ka ng church, pero parang may kulang pa rin. May gusto kang mangyari, gusto mo pang malaman patungkol sa Diyos. Uhaw ka, kapatid, pag gano'n na nararamdaman mo. At walang ibang makatutulong sa iyo sa pagkakataong yan, kundi ang sarili mo. Ang Diyos, lumapit ka, yung sarili mo mismo. Huwag mong hintayin, lalapitan ka ng isang tao, isang pastor mo, tanungin ka patungkol sa nararamdaman mo. Hindi po kami manghuhula. Pero kung ngayong nadidinig mo ito, lumapit ka sa Diyos mamaya. Tanungin mo sa Lord, ano ba yung nangyayari sa akin? Ano po ba yung kailangan ko? Magpakumbaba tayo sa Diyos. Aminin natin yung kakulangan natin sa Diyos. Huwag tayo magmataas. Dahil salvation natin, hindi dahil sa husay natin. Amen ba? Baka gusto ko nang gamitin ni Lord, sinusuppress mo. Baka may pinagagawa sa'yo si Lord, ayaw mong gawin. Alam nyo, gusto mo mag-grow? Gusto mong magkaroon talaga ng intimate na relationship? Talagang maging, yung iyong pag-grow sa Panginoon, tuloy-tuloy? Huwag kang mag-settle doon sa kaya mo lang. Tama ba, David? Ito, madalas to nag-gym si David. Gusto mo lumaki katawan mo? Huwag kang bumuhat nung kaya mo lang. Amen? Kailangan i-shock mo si muscle mo. Pag na-shock yan, sumakit yung katawan mo after. Pero lang kung na-injure ka, nabagsaan ka ng dumbbell o ng barbell, iba yun. Pero kung tama naman yung buhat mo, sumakit yung katawan mo, ibig sabihin, may ginawa ka higit sa yung kakayahan. And that's the time, mag-grow ka habang naka-rest ka, mag-grow ka na mag-grow. And ganun din sa Christian life. Kung magsisettle ka, nandun ka sa iyong comfort zone, hindi ka mag-grow.
Lumabas ka dun sa comfort zone mo. Maramdaman mo yung hirap. Kasi pag nahihirapan ka, dun ka aasa sa Diyos. And that's the time mararamdaman mo, mag-grow ka na unti-unti. Unti-unti. Amen ba? Tuloy po natin. Ephesians idea might be used in Christians yearning for spiritual breakthrough. So, andun po tayo sa salvation by grace. Ang application natin dyan, mga kapatid, again, kailangan na sa Christian, maranasan natin yung encounter kay God. Sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray. And number 3, unity in Christ, Ephesians chapter 4, 3-6. This unity becomes a reality through Christ's redemptive work on the cross. So yung sinulat ni Paul yung letter na to, may issue about Christian Jew and Gentile Christian. At sinasabi ni Paul, kailan pwede tayong mag-unite? Jew and Gentile, ang common denominator nila is Christ. Bakit kayo nandirito? Pwede tayong mag-unite. Hindi tayo narito dahil dyan sa katabi mo. Hindi tayo narito kung sino pa man. Narito tayo dahil kay God. Pero kung isipin natin, narito tayo dahil dyan sa katabi mo, pwede kang ma-stumble dyan sa gagawin ni Bernard Boyet. Abangan mo lang. Napatingin si Bernard, ano kaya ang kaka-stumble ni Kuya Boyet? Pwede kang ma-stumble sa katabi mo. Kasi ang reason mo, kaya ka ma-stumble dahil ikaw ay narito, nakatingin ka sa paligid mo. And right now, isipin natin mga kapatid, narito tayo dahil sa Diyos. Wala nang iba. Kung may pinagagawa sa iyo ang Diyos, gawin mo. Huwag mong pakialaman yung katabi mo. Kasi minsan, madalas iniisip natin parati yung katabi natin. May pinagagawa si Lord. Siguro sa Brother Mon yan, hindi yan sa akin, sabi ni Brother Bitoy. Sabi naman ni Brother Mon, hindi rin sa akin yan kay Brother Bitoy yan. Nag-iisip silang ganun minsan. Siguro lang, hindi naman totoo yun. Alam ko hindi totoo yun. Parang ini-imagine lang natin. So, sa unity, mga kapatid, spiritual success can involve newfound sense of unity and belonging to the body of believers. Pwede tayong, sa application natin, as Christians, we must understand that we have been uniquely called by God. Bawat isa po sa atin, unique ang pagkatawag ng Panginoon. Hindi tayo pare-pareho. Kahit tayo mag-testimony dito, isa-isa, hindi tayo pare-pareho kung paano tayong tinawag ni Lord. Hindi pare-pareho ang verses, yung binigay sa atin o yung ginamit ni Lord para tayo i-call yung attention natin. We all have our differences. But that does not mean we can't work together. Iba-iba tayo, alam niyo yon, sabi diyan. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-work ng iisa. Tama ba? Ang encouragement madalas ni Paul, kung titignan natin sa mga letter niya, isang katawan, magkakaiba. Pero hindi pare-pareho ng function. Amen ba? Yung kamay mo sa kaliwa, mayroong hindi kayang gawin si kaliwa na kayang gawin ni kanan. Amen? Ano yon? Yung kayang gawin ni kaliwa, kamutin si kanan. Kaya bang kamutin ni kanan yung sarili niya? Hindi. Kailangan mo ang isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Amen ba? Kasi madalas naiisip natin, nako, hindi na tayo nagkakasundo dito. Maghiwa-hiwalay na tayo. Yung ba ang nagiging dahilan? Pag hindi ka na nagkasundo-sundo, hindi na kayo nag-agree sa isang desisyon, maghiwa-hiwalay na tayo? Tignan natin yung sitwasyon. Ano ba yung gusto mong mangyari, kapatid? Bigyan ng papuri ang Diyos. Ikaw, anong gusto mong mangyari? Bigyan din ng papuri ang Diyos. Gawa tayo ng isang programa na pareho ang kalalabasan. Amen ba? Kaya hindi natin pwede sabihin sa isang ministry, walang silbi yung ministry mo. Mas maganda yung ministry namin. Hindi. Lahat po ng ministry na mayroon ng church, may silbi.
At may ginagawa si Lord doon. Amen? At ikaw, kung tayo po ay naatasan to lead the ministry na meron ng Diyos, gawin mo yun ng buong katapatan. Dahil sabi ng Bible, hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod tayo sa Diyos. At yung paboritong verse ni Brother Bitoy, na sinabi niya last time, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Amen? Ano man ang ginagawa mo, kapatid, sa ministry mo, may regalo at may gift sa iyo si Lord. May reward ka dyan. Amen? Sa maniwala ka sa hindi, merong kang reward. Amen? Abangan lang natin ano yung reward na yon. And number 4, ethical living. Ephesians chapter 4, 17 to 32, chapter 5, 1 to 12. It contains, Ephesians chapter 7, verse 17 to 32, it contains guidelines for ethical behavior such as telling the truth, working honestly, avoiding bitterness and resentment, and practicing forgiveness. Sa ethical behavior ng isang tao, ng isang Kristiyano, unang-unang sinabi ni Paul doon, telling the truth. Pag sinabing telling the truth, pag tinanong ka, be honest. Yung simpleng tanong, Akay, kumain ka na ba? Hindi, busog ako. Hindi, yung tanong, kumain ka na eh. Hindi naman tinatanong kung busog ka. Okay lang ako. Be honest. Diba, tinanong ka kung kumain ka na, makikita mo lumulunok mo ngayon kasama mo, napapaganon ka, gutom ka. Amen? Baka pwedeng sabihin mo, sige nga, patigam nga nung kinakain mo. Simple lang, di ba? Bro, may pera ka ba dyan? Paano mo, may pera ka ba dyan? Sabihin ni iba doon mo, si Pastor Doc, mukhang mangungutang to. Wala! Di ba? Pag may nagtanong sa'yo, bro, may pera ka? Titignan mo mula ulo hanggang paa. Wala! Wala akong pera. Pwede mo naman sabihin, meron eh. Bro, meron. Pautang nga! Hindi pwede. Pamasahe ko lang to eh. Kaya sa susunod, di ba, Bito, pamasahe lang dala. Di ba? Parang merong lesson sa bawat isa. Sa susunod, pamasahe lang dalhin nyo. Parang hindi na kayo magsinungaling sa susunod. Di ba? Pag nilagay yung pamasahe, at least sasabihin nyo, bro, pamasahe lang talaga dala ko. Wala lawan yung bulsa ko. Di ba? So, minsan may mga simpleng mga bagay. Just tell the truth. Okay, yung masinsinang usapan, Dal, okay ka lang? Oo. Di nga. Ganun ka na. Maya-maya, luluha na. Hindi pala okay. Upuan natin yan, kapatid. Kailangan mo magsabi ng totoo eh. Ano pa sinasabi diyan? Telling the truth, working honestly. Mag-work ka. Pag sinabing working honestly, yung mga ginagawa natin sa church, hindi natin yan ginagawa para sa tao. Ginagawa natin yan for the Lord. And stop comparing. Kung may ginagawa ka sa ministry mo, tapos yung kasama mo sa ministry, walang ginagawa, hayaan mo, pag-pray mo na lang siya. Halika nga kapatid, pagpe-pray kita. Hayaan mo. Dadating yung time, hihipuin din ni Lord. Amen? Encourage mo siya. Kapatid, mayroon tayong reward sa ginagawa natin kay Lord. Encourage natin. Working honestly. Ano pa yan? Working honestly. Of course, pag sa opisina naman yan, bawal ka naman mangupit. Bawal kang kung ano-ano. Nakaalala ko tuloy. O working honestly dito sa lugar na to, ewan ko, sino nangyari. Bumili ako ng bagong baterya ko noon, pagbalik ko dito, yung 2 baterya ko nawawala. Sabi ko, sino kayo pumitik ng 2 baterya ko? Again, pinapaalalahanan ka kung sino man pumitik noon, working honestly. Sabi ko, Pastor, ayaw mo nang bumili ng baterya. Bakit? Nawawala yung mga baterya ko doon sa likod.
Avoid bitterness. Yung mapapasin natin, hindi anger bitterness. Sinabi kasi dyan ni Paul, in your anger, huwag lumubog ang araw na galit ka. Kasi darating yung panahon, yung bitterness na, yung sama na ng loob. Iba yung inis iba yung galit. Galit ka doon sa situation. Pero hindi ka galit sa tao. Pero pag sinabing bitterness, galit ka na doon sa tao. Mga kapatid, tanggalin natin yun. Sinasabi ni Paul, ethical living, wala ka dapat bitterness. Pag nagsaserve ka kay Lord, tanggalin mo itong mga to. Resentment and practicing, sabi niyan, and practicing forgiveness. Dapat matuto tayo magpatawad. May ginawa sa iyo isang tao, humingi sa iyo ng tawad, patawarin mo. Alam niyo, minsan may magandang natututunan tayo. Kahapon, nanonood kasi ako ng Abot Kamay na Pangarap. Sabi nila, ang baduy mo, pastor, ang corny mo. Pag niyo akong pagtawanan, may natututunan din tayo. Si Dal nangingiti. Parang di ko nga napapanood yun, si pastor napapanood. Alam niyo, meron doon, isang lesson na tumanim doon kahapon, doon sa episode kahapon, na yung tao na nilait-lait ng isang doktora doon, natuto niyang tulungan. Ang sabi niya, patawarin mo ako, sabi nung doktora na nanlait doon sa ano. Sabi nung tumulong, sabi niya, alam mo, hindi maganda ugali mo eh. Pero the moment na tinulungan kita, pinatawad na kita. Ang corning tignan, JR, alam mo yun, nanggilid yung luha ko doon. Hindi dahil doon sa ginagawa nila. Dahil dito, na-relate ko yung sabi ko, ganun pala yung sinasabing forgiveness. Na kung ang tao na kay naiinisan mo, natutunan mo ng tulungan, that's the time mo masasabi, nag-forgive ka na. Pero yung taong kinaiinisan mo, may nangyari sa kanyang masama, naisip mo sa kanya, bandang huli, at the back of your mind, Brother Bito, buti nga sa'yo. Tulungan mo ako, manigas ka dyan. Hindi ka pa nakakapagpatawad. Tulungan mo ako, pinaparusahan ka ni Lord, bahala ka dyan. Ayoko makialam sa gawain ni Lord. Aba, binawang pang spiritual, ha? Spiritual na spiritual. Dinidisiplina ka ni Lord, ayoko manghimasok. Aba, wag kang ganyan. Wag mong gamitan ng verses yan, Brother Carlito. Pag sinabi sa ni Lord, tulungan mo. Amen ba? Amen. Oo. Wag mong i-quote kay Lord yung dinidisiplina ka ni Lord. Wag mo siyang tulungan. So, ayan. So, alam na natin yan sa ethical living. Number 5. Ito yung na-assign sa akin noong time na yon. Marriage and family. Alam natin, no? Sabi diyan, the book teaches on marriage, emphasizing the duties of husbands and spouses. Alam natin yun. Binabi na natin yung husband, love your wife, spouse, o yung wife, submit to your husband. And of course, sabi din sa Ephesians chapter 6, 1-4, about naman sa relationship ng parents and children. Children, obey your parents in the Lord. Sabi doon. At may pangako ang Diyos doon sa part na yon, so that you will live long in the land. Sabi ng Bible, gusto mong mabuhay ng mahaba? Gusto mong maging masagana ang buhay mo? Gusto mong maging smooth sailing ang buhay mo pagka ikaw ay nagkapamilya na? Matuto kang, ayan, may nagdadabog doon. Pusa. Matuto kang gumalang sa Diyos, sa magulang mo. Kung gusto mo talaga mag-enjoy sa buhay mo, galangin mo yung magulang mo. Alam nyo, sabi nga ng isang kausap ko ng pasyente ko, alam mo, Doc, bakit maiksi ang buhay ng mga tao ngayon? Sabi ko, bakit? Maraming batang namamatay ngayon. Sabi ko nga, bakit? Alam mo, sabi niya, kasi hindi sila marunong sumunod sa magulang nila. Tingnan mo yung mga lola natin, mga nanay natin, ang hahaba ng buhay nila. Anong number 1 nilang ginagawa? Marunong sila sumunod sa magulang nila. Sabi nga nung nanay ko noon, pagka natutulog sila at maingay kami, sabi niya, alam nyo ba, nung panahon namin, na konting kaluskus lang at natutulog yung mga lola at lolo namin, palo ng paa ang aabutin namin.
At alam nyo ba, pag nakakita siya ng mga nanay ko, nung magdakakita ng maraming tira-tirang mga butil ng kanin doon sa, sabi niya, hindi po pwede sa lolo namin yan. Kailangan lahat ng butil ng kanin kakainin mo. Bakit? Sabi ni Boy, wala sa lolo ko yan. Ano meron? Natututo ang tao, doon pa lang sa tahanan, natututo na dapat eh. Ang mga bata dapat doon pa lang sa tahanan, natututo na. At yung mga bagay na sinasabi ng mga magulang natin, o mga magulang nyo ngayon, na bawal at wag mong gawin, wag mo nang gawin. Amen? At ang madalas sa sinasabi ko, David, dito sa kaibigan mo na si Kokoy, yan. Sinasabi ko, kung mapahama kayo dahil hindi kayo sumunod, hindi namin kayang kunin yung sakit na mararamdaman nyo. Pwede namin kayong damayan, pero yung sakit, hahatiin namin kayo, hindi. Ikaw mismo magsasuffer niyan. Dahil hindi ka sumunod. Pero again, I know, dito sa UVCC, walang batang ganyan. Amen ba? Amen ba? Parang hindi sumasagot yung dalawang nandito. Parang hindi kumbinsido itong dalawa dito eh. Paksi ko nga yan, Sister Juliet, yung dalawa. Parang ayaw sumagot eh. Ano pang meron dyan sa family and marriage? Application natin. Your spiritual awakening pushes you to apply Ephesians idea to your relationship. Communication and forgiveness breakthroughs occurs within your family, resulting in a more harmonious and Christ-centered home setting. So, ang sinasabi dito, yung communication and forgiveness. Key. Pag may problema, pag-usapan nyo. Pag may problema, upuan mo. Mag-usap tayo. Kapag nag-uusap naman kayo, hindi ibig sabihin, sumbatan na to. Pag nag-usap kayo, dapat may forgiveness na. Amen? I remember, meron akong ito lang, nung nakaraang, bago lang matapos yung school year, magkakaroon ng bagong school, meron akong isang napuntahan na, mga estudyante nagkaroon ng konting hidwaan, daddy. Nagkakaroon ng bantaan sa social media. So, just so happen na pumunta ako doon, nakisali ako doon sa usapan ng teachers and yung parent na involved doon. At ang usapan doon, pinakita yung mga nangyari o pinakita yung mga text messages kung ano nangyayari doon sa dalawang party. Tapos, bandang uli, nagsalita ako. Sabi ko, bilang, hindi ako nagpakilala, Brother Boyd, bilang dentista o tatay kung sino man. Sabi ko, bilang pastor, ito yung aking maipapayo. Sabi ko sa kanila, sa mga teachers, dinggin nyo yung side nitong nakausap natin, and then dinggin nyo yung kabilang side. Pagkatapos yung dinggin, pag nagsama sila, huwag nyo nakakong ungkatin yung sinabi ng kabila at yung sinabi ng kabila. Kaya nyo sila pagsasamahin para magkaroon tayo ng agreement kung paano natin riresolbahan yung problema. Hindi natin tatanungin ulit in front ng kabilang party, yung isa, tatanungin, sino ba talaga nagsimula nito? Sino ba talaga ang may sala? Kasi pag ginawa natin yan, magsasabong yan. Amen? So, naging maganda naman yung pag-handle ng mga teachers, ganun nga ginawa nila. Pagkatapos sila madinig yung magkabilang party, pinatawag nila, at binaba na lang nila yung solusyon doon sa problema. And the same thing, dito rin sa pagkakaroon ng sa family. Gusto mo maging maayos yung pamilya mo? Gusto mo maging maayos yung mga hidwaan? Sa pamilya mo, pag nag-usap kayo ng asawa mo, huwag nyo nang pag-usapan kung paano nagsimula. Huwag nyo nang pag-usapan kung sino may sala. Pag-usapan nyo paano nyo riresolbahin yung problema nyo. Kaya lang, baka naman mangyari dito, Roby, paano riresolbahin yung problema? Sige, sino ba talaga ang nauna? Kailangan ma-identify muna natin sino ba talaga ang may problema? Hindi.
Identify nyo na yung problema. Ito ang problema. Ito, ganyan, ganyan. O sa tingin mo, anong problema? Ito, ganyan, ganyan. Ano ang solusyon natin? Kailangan may forgiveness. Dapat ang family ay Christ-centered. Ibig sabihin, kahit matapakan yung pride nating mga lalaki, Brother Mon, ang importante, si Christ ang maitaas sa buhay natin. Importante si God ang makita doon sa pamilya natin. Wala nang pinag-uusapan dyan kung sino yung mataas ang pride, sino yung mababa, sino yung humble, kung sino hindi. Amen? Number 6. Dinaanan niya ni Pastor RJ, spiritual warfare. Sabi diyan, si Paul advises Christians to put on God's armor in order to stand firm against this assault. Application natin, you learn to put on God's armor relying on prayer and scripture to conquer challenges. Sa spiritual warfare, yung whole armor of God, pinakita last time ni Pastor Arjun, even nakita natin, even sa yung Old Testament, sinasabi na yon. Bakit madalas meron tayong may Kristiyanong talunan? Anong reason? At one of the reason bakit ang Kristiyano ay talunan, dahil yung armor of God, wala. Nakalimutan. Bakit mo nakalimutan? Ay, nagmamadali ako, tinanggal ko muna yung breastplate of sa righteousness. Ba't nakalimutan mo yung belt of truth, tinanggal ko muna? Asan yung ano? Bakit parati may doubt? Yung shield of faith kasi mabigat, iniwan ko muna din. Kaya pag uwi mo, bugbog sarado ka sa demonyo. Bakit? Hindi tayo handa for the battle. Amen? So sinasabi dito, yung armor of God, kailangan ready ka parati, nakasuot sa atin yan. Amen ba? So Paul defines spiritual warfare by stating that Christian life is a combat against spiritual powers of evil. Sinasabi ng Bible na hindi tayo nakikipaglaban sa flesh and blood. So ibig sabihin, hindi tao kalaban natin, but spirit. Amen? Kaya never mong isipin yung kapatid mo sa church, kalaban mo yan. Hindi yan. And even yung mga wini-witnessan natin, yung mga nakakasalumuhan natin araw-araw, na pinipiloso po tayo, hindi natin kalaban yan. Ang kalaban natin, yung spirito. Amen? Number 7. Prayer and spiritual growth. Ephesians 6:8-10. Paul exhorts people to pray consistently and fervently in order to achieve spiritual growth and knowledge. Next. A spiritual breakthrough is frequently accompanied by a strengthened dedication to prayer and spiritual progress. Kung gusto maging spiritually talaga matatag tayo sa Panginoon, may kasabihan tayo, di ba? Parang ano lang, parang sasali lang sa contest. Sister Evelyn, may kasabihan tayo noon. Alala mo? Hindi. Ano ba yun? Ang sabi ng kasabihan natin, a prayerless Christian is a... Ano, no? Parang wala. Parang pinapatunayan nyo na prayerless tayo dito. Okay? A prayerless Christian is a... Powerless. Kung kulang ka sa prayer, bugbog sarado tayo sa kalaban. Bakit marami ka nakikita hindi tama sa paligid mo? Bakit tuwing makikita mo yung asawa mo, puro mali na lang nakikita mo sa kanya? Bakit? Kulang ka sa prayer. Subukan mo. Subukan natin. Mag-pray tayo ng madalas. Matagal. Pag nakita mo na yung asawa mo, ibantayin mo sa kanya. Kasi pagka kulang ka sa prayer,
Ang tingin mo sa asawa mo, may sungay di ba? Sino makakaranas doon? Ayaw tumasa kamay, baka mag-away na mamaya. Sige, sa loobin nyo na lang yan. Di ba? Pag kulang ka sa prayer, yung mga tao sa paligid mo, nakakampi mo, feeling mo, kalaban mo. Para ka naka-drugs. Napapraning ka. Lahat ng sinasabi niya, negative. Hoy, maligo ka naman. Ang dating mo, bakit? Mabaho na ba ako? Ha? Hindi mo na sinabing mabaho ka eh. Pinaliligo ka lang. Diba? May mga sinasabi sa'yo, madalas para sa kaibubuti mo, minamasama mo. Bakit? Wala ka sa prayer eh. Lahat na lang masama. Pero pag sobra ka, talagang nag-pray ka na matindi, Brother Mon, kahit hindi maganda yung sinasabi sa'yo, feeling mo maganda pa rin. Diba? Sinabihan ka nung kapitbahay mo. Ito, kapitbahay ko na to, Christian ka, walang alam, bobo. Ha? Pero pagka prayerful ka, praise the Lord. Amen? Dahil ang karunungan ng mundong ito kamangmangan sa harapan ng Diyos. Wow. Di ba? Kahit negatibo na, napagiging positive pa rin. Kaya buti na lang wala akong kaalaman sa mundong ito. Dahil kabobohan sa paningin ng Panginoon. Subukan nyo. Amen ba? Ngayong week na to, promise, susubukan nyo. Hindi maging bobo Sorry sa word. Subukan nyo mag-pray ng mas matindi sa Panginoon. And even yung situation mo sa buhay, kahit hindi na maganda. Kagayang kanta kanina, Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Ibig sabihin doon, anong everything? Lahat. Masama man sa tingin mo, hindi man mabuti, pag in-offer mo kay God yung buhay mo, lahat yan mangyayari para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Marami tayong mga sitwasyon sa buhay na akala natin, ganun na lang yun, basta na lang dumating. Pero kung alam mong anak ka ng Diyos, hindi yan aksidente na dumating sa buhay mo. Yung mga bagay na yan. Naniniwala kayo doon? Amen. Ako din, naniniwala. So, tuloy po natin. Meron pa ba ako dyan? In conclusion, sabi ko sa iyo, Ken, asa na si Ken? Sabi ko sa iyo, Ken, madilis lang to Ultimately, spiritual breakthrough is not a one-time event. Again, parati kong sinasabi sa inyo, di ba? Ang spiritual breakthrough o pambihirang tagumpay, spiritually, hindi yan one-time event lang. Oy, breakthrough ako ngayong araw na to. Bukas, hindi na. Hindi. Ang sinasabi dyan, spiritual breakthrough is not a one-time event, but an ongoing process of growth, awareness, and change. Kailangan naman, kapatid, may nagbabago sa buhay mo. Dapat ang pagbabago natin yung mabuti. Hindi yung nagbabago tayo ng papasama tayo ng papasama. Papasungit ka ng papasungit. Amen? Habang tumatagal sa pagiging Kristiyano mo, pasuplado ka ng pasuplado. Hindi. Dapat yung pagbabago mo sa mabuti. Amen? By prayerfully engaging with the themes of Ephesians, we can begin a journey that draw us closer to God. Kung babasahin natin ulit yung Ephesians, and hindi lang Ephesians, lahat ng book sa Bible na mababasa natin, dapat lahat ng yan, ang purpose niyan ay para maging close tayo. Magkaroon tayo ng intimate relationship kay God. Pero kung babasahin mo ang Bible, nawawala ka sa Diyos, lumalayo ka sa Diyos, may kakaiba yon. And sabi diyan, depends our faith enables us to shine like lights
in a world that needs the transforming power of Christ's message. Kapatid, ilaw ka ng Diyos. Representative tayo ng God sa mundo. At every time na may makikita ang ating mga kapatira o sa paligid natin, tao sa paligid natin na hindi Christian, at nakapintasan sa atin, lalo silang lumalayo sa Diyos. Paano mo sila maiengganyo na lumapit sa Diyos kung iisipin ng mga taong ito na itong tao na to, simba ng simba, every Sunday, Bible study ng Bible study, pero wala naman nangyayari. Sabihin nila, pare-pareho lang tayo na ang biyahe natin impyerno. Bakit pa ako magpapakahirap dyan? Pero hindi yun ang nangyayari dapat. Narinig natin yung book of Ephesians, and I want to quote then sa verse sa Bible na kinote ko noong time na sa Blessed Guys last Tuesday, Matthew chapter 13 verse 12. Ang sabi ni Christ doon, yung mga nakapakinig ng kanyang salita at hindi sumunod. Ultimo yung maliit na kanilang pagkakaunawa sa salita ng Diyos, tatanggalin niya. Nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Every Sunday nakikinig tayo. Ang tanong, yung ating bang pinakikinggan ay nasusunod natin? Hindi po tayo nag-expect na lahat ng napakinggan natin, masusunod natin faithfully, agad-agad. Huwag po tayo makindem. Ang ina-expect lang po natin, magkaroon tayo ng effort na sumunod. Pero pagka wala po tayong effort na sumunod, sabi ni Christ mismo, yung maliit na pagkakaunawa mo, tatanggalin ko. Nandito ka ba sa church? Na every time na nandito ka sa church, sa ikinig ka ng preaching, naunawaan mo pa ba? Evaluate natin yung sarili natin. Kung naunawaan mo pa, kahit konti, okay pa yan, Daddy. Mabuti yan. Pero kung nandito ka sa church, paglabas mo, wala ka nang ma-recall. Kahit konti lang, kahit isang verse lang, kahit isang word lang, kahit forgiveness lang, naalala mo, okay na yun. Pwede na yun. Pwede na magsimula si God sa buhay mo dun sa isang word. Kung yung nag-strike sa'yo, yung forgiveness, sige. O kaya nag-strike sa'yo yung salita dyan, change, pagbabago, sige. Nag-strike sa'yo yung word na growth, sige. Mamili ka, kapatid. Pero kung nag-strike lahat sa'yo, at gusto mo i-practice siya ngayong week na to, praise the Lord. Pag-pray natin yan, alam ko, i-honor ni God yung gusto mo. I-honor ni God yung nais mong mangyari dahil yaan ang nakasaad sa salita niya. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, ngayong oras na ito kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Marami kayong gustong mangyari sa aming buhay para ma-experience po namin yung breakthrough na tinatawag namin, na pinag-aaralan namin, Panginoon. We pray na bigyan nyo kami, Panginoon Diyos, ng pagkakataon, gutom, uhaw sa inyong salita, na mag-spend po talaga kami ng time para sa inyong sa prayer, sa meditation ng inyong word. Lord God, tulungan nyo kami, Panginoon Diyos, na maisapamuhay namin